Okay po. So, ulitin ko yung dalawang katanungan ng dalawang beses. So, ayun po. Para po sa ating pinakaunang katanungan, ano ang mga partikular na hamon o hadlang, halimbawa loading speed, interface, o navigation, na naranasan mo sa tuwing gumagamit ng Canvas Integrated e-textbooks? Ano ang mga partikular na hamon o hadlang, halimbawa loading speed, interface, o navigation, na naranasan mo sa tuwing gumagamit ng Canvas Integrated e-textbook? Okay. Like, ako yung pinaka-problem ko kasi. I mean, ako kasi pag open pa lang ng Canvas, problema ko na eh. Kasi, may mga times na wala akong access sa Wi-Fi, ganon. Tapos, minsan walang load. Tapos, kapag, alam mo yung may load ka naman, tapos pag bubuksan mo na yung e-textbook, yung loading speed. Kasi, may mga times din na maglalag pa yan bago yan magbukas. Tapos bigla-biglang, alam mo yung parang ghost touch? I don't know if depende yun sa phone eh. Pero siguro. Yun lang naman pinaka-problema ko. Ayun po, salamat po. Ayun naman, dito naman tayo sa sunod na katanungan. Paano mo ilalarawan ang inyong karanasan sa accessibility at usability ng Canvas Integrated e-textbooks? At ano po ang may lalarawan ang inyong karanasan sa accessibility at usability nito? For me, usable naman yung e-textbook. Lalo na kasi pwede naman kasi siyang i-print eh. Like, yun yung kasi yung ginagawa ko madalas. Nagpiprint ako ng yung nasa laman ng e-textbook sa Canvas. Pero ang problem lang siguro is, masyado siyang nakakapagod di-scroll. Lalo na kapag madami yung pages. Kailangan mo pang, kunwari, meron ka dong inaaral na particular page, tapos, parang maglalag siya, bigla-biglang mag-a-out do'n. Pagbalik mo, scroll ka ulit, alam mo 'yun, kailangan mo pang hanapin mga pages niya. So, for me, kung magkakaroon ako ng suggestion para mapabuti 'yun, yung kagaya lang din ng kay Akisha na like kahit lagyan nila ng bookmarks, alam mo 'yun, 'yun lang. Okay po, salamat po. Sa sunod naman po nating katanungan, naranasan mo na bang lumipat sa PowerPoint dahil sa mga technical na issue gaya ng connectivity o device compatibility habang binubuksan ng e-textbooks? Paano ito nagiging dahilan ng inyong paglipat ng materyales? Naranasan mo Oh na my God. bang lumipat sa PowerPoint dahil sa mga technical na issue gaya ng connectivity o device compatibility habang binubuksan ng e-textbooks? Paano ito naging dahilan ng inyong paglipat ng materyales? Ako many times ko siya naranasan. Yung bang like naghihintay kasi ako mabuksan yung e-textbook ko. Kagaya nung siguro last week yata yon yung sa namin, PE namin, may quiz kasi. Tapos di kami binibigyan ng reviewers doon kasi wala na masyadong tinuturo. So, syempre, yung lessons namin, nandun talaga sa sa e-textbook. Tapos kailangan pumunta doon. Eh, ang hirap-hirap. Ang nangyayari, kahit wala akong PowerPoint, nag-aasa ko siguro sa mga kaibigan ko na meron silang PowerPoint. Ayun, lumilipat ako ng PPT. Kasi nga, oh my God, ang hirap niyang i-scroll. Tapos yung cellphone ko, hilig-hilig pa magloko. Tapos hina-hina pa ng signal. Yun. Okay po. Salamat po sa inyong kasagutan. Sa sunod naman Oo. katanungan, bakit mo mas pinipili ang PowerPoint presentations kaysa sa Canvas in textbook sa inyong mga subjects? Ano-anong aspeto ng PPT ang pinaka kapaki-pakinabang sa para sa iyo? Bakit mo mas pinipili ang PowerPoint presentations kaysa sa Canvas e-textbooks sa inyong mga subjects? At ano-ano ang aspeto ng PPT ang pinakakapaki-pakinabang para sa iyo? Like ako, mas gusto ko yung yung PPT presentations. Kasi, parang dami na sagot ni Zara. Pero yun lang, parang halos yun lang din naman kasi. Mas nabivisualize kasi ng maayos kapag naka-PPT. At saka, kapag kasi e-textbook, sa ko lang, every time na magbabasa ako, parang napaka-limited lang ng mga graphs doon, ganun. Unlike sa PPT na, maliban sa mga, ano ba tawag doon, yung mga animations nila.
maganda lang din siya sa mata tapos yung mga lessons do'n ano siya, para siyang anong tawag dito, parang mas detailed siya. Tsaka maganda rin kasi yung PPT kasi is talaga naman kasing useful. Do'n puwede ka rin gumawa ng mga quizzes, yung mga, anong tawag may tawag do'n, eh, yung mga diagram, yung mga graphs. Do'n mismo sa ano, sa mismong app na yun, puwede kang gumawa nun unlike dun sa e-textbook na ay never mind, yun. Okay po, salamat po. Sunod naman po nating katanungan. Paano naipapakita ng PowerPoint ang mas mataas na epekto ng inyong pag-unawa sa mga konsepto kumpara sa e-textbooks? Maaari ka bang magbigay ng partikular na halimbawa? Paano naipapakita ng PowerPoint ang mas mataas na epekto sa iyong pag-unawa sa mga konsepto kumpara sa e-textbooks? Maaari ka bang magbigay ng partikular na halimbawa? Ano, yun lang, yun parang kanina lang, like yung sa PPT kasi, alam naman kasi natin na bilang students, mas maiintindihan talaga natin yung discussion kapag may nakikita tayong examples. And kung ikukumpara mo kasi yung PPT dun sa e-textbook, mas ano siya, mas maganda siyang gamitin kapag yung teacher nagtuturo. Although, parang ano, kapag yung, kunwari sa TV, ganun, medyo mahirap siya makita lalo na kapag malabo yung mata mo. Unlike sa e-textbook na scroll-scroll ka lang. Pero, ayun, okay, mas okay para sa akin yung PPT kasi mas naiintindihan siya and mas navi-visualize nga yung tinuturo. Ayun po, maraming salamat. Sunod na katanungan naman po. Paano mo iahambing ang inyong engagement o attention at retention o pag-alala ng mga impormasyon kapag PPT ang gamit kumpara sa pagbabasa ng mahahabang teksto sa e-book? Paano mo iahambing ang inyong engagement o attention at retention o pag-alala ng impormasyon kapag PPT ang gamit kumpara sa pagbabasa ng mahahabang teksto sa e-textbook? Ako ano, kasi kagaya nung sabi ko kanina 'di ba kapag e-book, tapos nagkaroon ng problem dun sa cellphone mo, kunwari nawalan ng internet gano'n, naubusan ng load, babalik ka dun sa e-textbook kapag nagpunta ka sa homepage tapos ano ka ulit, scroll ka sa baba, scroll ka sa taas. Unlike sa PPT na maliban sa mas madali siyang i-download, ano lang siya, puwede kang nagawa ko kasi yun one time, eh. Puwede kang mag-ano, yung sa mismong ano na, sa mismong slide, puwede mo siyang pindutin. Tapos yun, nandun ka na, gano'n, 'di ba? Ayun, salamat po. Sunod naman po nating katanungan. Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit tila nababawasan ang paggamit mo ng e-textbooks at mas lumalakas ang preferensya mo sa PPT, lalo na sa konteksto ng ating campus o Olfo Antipolo? Ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit tila nababawasan ang paggamit mo ng e-textbooks at mas lumalakas ang preferensya mo sa PPT, lalo na sa konteksto ng ating campus o Olfo Antipolo? Siguro yung main reason ko lang kung bakit nababawasan yung paggamit ko ng e-textbook, yun, kasi ang hirap niyang ano, ang hirap niyang balik-balikan. Yung sa PPT kasi, ano, like mas mas prefer naman siya talaga ng karamihang students, eh. Maliban dun sa mas ano, parang mas accessible nga naman kasi yung PPT. Mas kumpleto din naman kasi sa PPT. Tsaka ano, like, wait lang, pwede mag-straight to the point. Kasi like yung parang e-textbooks kasi, ayoko sana maka-offend, pero para siyang like, sobrang plain lang niya tignan, ganon. Kasi ako as a student, masisipagin ako na pag-aralan yung ano, yung isang lesson kapag parang, ay gusto ko yung ano, may mga gano'n kasing times, eh, gusto ko yung design ng ano na 'to, ng PPT nito, gano'n. Tapos may mga times kasi na kunwari nakakalimutan ko yung diniscuss ng teacher, parang ang bumabalik sa isip ko is hindi yung mismong lesson kung hindi yung kulay ng background ng PPT, yun. Okay po, salamat po sa kasagutan ninyo. At sunod na katanungan, mayroon bang mga panlabas na salik gaya ng oras,
workload o kapaligiran sa pag-aaral na nakakaapekto sa inyong pagpili ng materyales? Paano ito nakakatulong sa inyong pag-aaral? Mayroon bang mga palabas na salik gaya ng oras, workload, o kapaligiran sa pag-aaral na nakakaapekto sa inyong pagpili ng materyales? Paano ito nakakatulong sa inyong pag-aaral? Siguro yung oras. Lalo na kapag yun, kung iko-compare mo yung e-textbook tsaka yung Canvas, di ko alam kung sinabi na 'to ni Rizal, pero yun kasi yung sagot ko, like parang sobrang sayang sa oras kapag yun yung my gosh, paikot-ikot lang ako. Pero yun, ganun kasi 'pag nag-scroll-scroll ka sa e-textbook, naiinis kasi ako dun. Everytime na mag-i-scroll ako tapos magkukusya siyang bumalik, tapos hahanapin mo pa ng hahanapin ng hahanapin. Unlike dun sa PPT na mga slide na yon, marami nang nakalagay dun. Kasi yung 'di ba e-textbook para siyang yung 'pag inano mo siya sa printed, ang liliit pa ng mga sulat. Kasi pinagkakasya nila madalas, eh. Unlike sa PPT na like malaki tapos maganda yung background. For me lang sobrang time consuming, sayang sa oras. Lalo na kapag nagmamadali na mag-review, yung mag-i-scroll-scroll ka pa sa e-book, sa e-textbook, 'yan. Ayun, thank you po. Ikalawa sa panghuling katanungan, ano ang inyong mungkahi para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro sa OLFO upang mas mapahusay ang paggamit ng Canvas e-textbooks batay sa inyong mga karanasan? Ano ang inyong mungkahi para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro sa OLFO upang mas mapahusay ang paggamit ng Canvas e-textbooks sa mga subjects batay sa inyong karanasan? For me, yung maganda siguro idagdag nila sa e-textbooks is try din nila gumawa ng parang mga interactive na activities. Like, lagyan nila yung e-textbook ng mga quizzes. Kasi, pwede rin yun na makatulong sa mga students if ever nasa e-textbook sila nagre-review. Kasi, kunwari, may yung mismong lesson or discussion na yon, babasahin mo yon. Tapos parang assessment na lang din yung extra quiz. If ever man maglagay sila. Tsaka yung parang friendly na dapat pwede ka nang parang yung bookmark, alam mo yun, para hindi na yung pa-scroll-scroll ka pa na pabalik-balik pa dun sa hinahanap mo na specific page kung nasaan yung gusto mong aralin na lesson. At saka sana yung dun sa e-textbook nila, nilagay lang nila yung yung parang kunwari today. Ayun, sige po, salamat po. Sa huling katanungan, um, sa kabuuan, ano ang pinaka-epektibong estratehiya sa pagtuturo gamit ang teknolohiya ang gumagana para sa iyo bilang isang STEM student o bilang isang estudyante? Sa kabuuan, ano ang pinaka-epektibong estratehiya sa pagtuturo gamit ang teknolohiya ang gumagana para sa iyo bilang isang estudyante? For me yung paggamit talaga ng PPT. Although like para sa akin kasi ako meron akong problem sa eyes, malabo talaga yung paningin ko. Siguro may disadvantage din yung paggamit nila ng TV. Pero malaki din kasi yung advantage lalo na kapag PPT gano'n. Mas navi-visualize nga nila and mas naiintindihan kasi yon lalo na kapag STEM student ka. Kasi gagamit kayo ng parang mga iba't ibang uri ng graphs, gano'n. Tapos mas napapakita ng teacher yung, mas maayos na wait lang, mas napapaintindi nila dun sa mga students kapag may mga gano'n talaga. So pinaka-effective talaga yung paggamit ng PPT lalo na ng mga, graphs, tables, examples, gano'n. Ayun po, maraming salamat po sa pakikinig sa ating panayam.